Pakasalan mo ako. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ito ang sandaling lumuhod ang isang lalaking Pilipino sa isang tuhod sa harap ng tanawin ng Manila Bay. Pagsapit ng gabi, hawak ang isang singsing. Ngunit paano nga ba nagkakilala ang dalawang taong ito? Ang totoo, nagsimula ang lahat sa pagkawala ng isang kamera. Isang maliit na himala na naganap sa gitna ng Maynila ang naging tulay sa isang malaking pag-ibig na lumagpas sa hangganan ng mga bansa. Halina't sabay nating tunghayan ang kanilang kuwento. Sa isang maliit na apartment sa Brussels, nakatitig si Nora sa screen ng kanyang laptop. Sa edad na 33, siya ay isang karaniwang empleyado na nagtatrabaho sa isang lokal na travel agency. Ngunit kamakailan lamang, isang espesyal na pangarap ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso, ang makapaglakbay sa Pilipinas. Nagkataon lamang ang interes ni Nora sa Pilipinas. 8 buwan na ang nakalipas, ipinakita sa kanya ng isang katrabaho ang mga larawan mula sa biyahe nito sa Pilipinas. Ang mga makukulay na jeepney, ang mga modernong gusali sa Makati, at ang sari-saring pagkaing mukhang masasarap ay agad na bumihag sa kanyang atensyon. Mula noon, nagsimula siyang mag-aral tungkol sa Pilipinas. Naghanap siya ng mga travel vlogs sa YouTube, ang mga taong naglalakad sa mga abalang kalye, ang sigla ng mga palengke, at ang lalong gumagandang tanawin ng Maynila. Pagsapit ng gabi, bawat video na kanyang pinapanood ay nagpapatibok ng kanyang puso. Lumakas ang kanyang pagnanais na balang araw ay personal niya itong maranasan. Hindi naman masama ang buhay niya sa Belgium. Mayroon siyang matatag na trabaho at malapit lang ang kanyang pamilya. Ngunit kailangan niya ng bagong karanasan. Gusto niyang makatakas sa paulit-ulit na takbo ng kanyang araw-araw na buhay. Gigising sa umaga, papasok sa trabaho, at uuwi sa gabi. Bukod pa rito, 1 taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ng kanyang nobyo na 5 taon niyang nakarelasyon. Kailangan ni Nora ng panahon para sa kanyang sarili. Naging maayos man ang kanilang paghihiwalay, nag-iwan pa rin ito ng isang pakiramdam ng kahungkagan. Napagkasunduan nilang maglakad sa magkaibang landas at alam nilang iyon ang pinakamabuti. Ngunit ang puwang na iniwan ng isang taong nakasanayan mo na ay hindi madaling punan. Iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na subukan niyang makipagkilala sa iba. Ilang beses din siyang nakipag-date. Ngunit hindi tumibok ang kanyang puso. Ayaw niyang pilitin ang sarili sa isang relasyon. Sa halip, kailangan niya ng panahon upang muling hanapin ang kanyang sarili. Isang araw, isang espesyal na alok ang dumating sa kanilang opisina. Isang business trip para sa market research upang bumuo ng mga bagong travel package para sa Asia. Ang itineraryo ay pagbisita sa 3 lungsod: Maynila, Seoul, at Bangkok. Walang pag-aalinlangan, agad na nagboluntaryo si Nora. Nagulat ang kanyang boss. Karaniwan siyang tahimik at masipag ngunit hindi gaanong aktibo, kaya hindi nito inaasahan ang ganoon kabilis na tugon. Ngunit nang makita ang kanyang sigasig, pinili siya nito bilang bahagi ng team. Hindi maitago ni Nora ang kanyang kagalakan. Pinaghandaan niyang mabuti ang biyahe. Nangalap siya ng mga impormasyon tungkol sa Pilipinas at nag-aral ng mga pangunahing pagbati sa Tagalog. Salamat po. Magandang umaga. Masarap. Mga simpleng salita. Mahirap ang pagbigkas, ngunit paulit-ulit niya itong sinanay. Ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang kanyang kamera. Mahilig kumuha ng litrato si Nora at gusto niyang makuha ang kagandahan ng Pilipinas sa biyaheng ito. Bumili pa siya ng bagong lente. Hindi ito mura, ngunit para sa kanya, sulit ang puhunan. Gabi bago ang kanyang pag-alis, hindi siya makatulog. Pinaghalong pananabik at kaba ang kanyang nararamdaman. Ilang beses niyang sinuri ang kanyang bagahe. Pasaporte, plane ticket, hotel booking confirmation, at ang kanyang mahalagang kamera. Lahat ay perpekto. Habang nasa taxi papuntang Brussels Airport,
Nakatingin si Nora sa labas ng bintana. Dinaanan niya ang mga pamilyar na tanawin. Ano kayang pagbabago ang mangyayari sa akin sa muli kong pagbabalik dito? Naisip niya. Umaasa siyang ang bagong karanasang ito ay magpapalago sa kanyang pagkatao. Pagdating sa airport, nag-check-in siya. Habang naglalakad papuntang boarding gate, patuloy ang kaba sa kanyang dibdib. Sa sandaling pagpasok niya sa eroplano, napagtanto ni Nora. Hindi lamang ito isang business trip, kundi isang regalo para sa kanyang sarili. Isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Matapos ang mahigit 12 oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, lumabas siya sa isang lugar na banyaga sa kanya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, puno siya ng pananabik. Sumakay siya ng airport bus papuntang sentro ng Makati. Kakaiba ang mga tanawin sa labas ng bintana. Malalawak na highway, mga modernong gusali, at mga karatula na nakasulat sa Tagalog, lahat ay bago sa kanyang paningin. Kinuha ni Nora ang kanyang kamera at kumuha ng ilang litrato. Ito na ang simula. Nag-check-in siya sa hotel at pumasok sa kanyang kwarto. Pagod siya, ngunit hindi niya magawang magpahinga agad. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa ibaba. Bumungad sa kanya ang skyline ng Makati sa gabi. Mga kumikinang na ilaw, walang tigil na daloy ng mga sasakyan, at ang mga nagtataasang gusali sa di kalayuan. Napangiti si Nora. Sa wakas, nandito na ako. Ito ang Maynila. Bulong niya sa sarili. Naligo siya at humiga sa kama. Bukas magsisimula ang kanyang opisyal na iskediul. May mga meeting siya sa kumpanya at kailangan niyang bumisita sa mga travel agency. Ngunit pagkatapos ng opisyal na gawain, bibigyan siya ng 2 araw na libreng oras. Pinlano na niyang libutin ang Maynila sa loob ng 2 araw na iyon habang nakapikit. Kasabay ng pananabik ay may kaunting kaba siyang naramdaman. Isang banyagang bansa, isang wikang hindi niya naiintindihan, at isang paglalakbay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Ngunit nagpasya si Nora na magtiwala sa kanyang sarili. Anuman ang mangyari, alam niyang lahat ng iyon ay magiging mahalagang karanasan. At sa gayon, lumipas ang kanyang unang gabi. Mas maaga dumating ang umaga sa Maynila kaysa sa inaasahan niya. Dahil hindi pa sanay sa jetlag, nagising siya ng alas 5 ng umaga. Sinubukan niyang matulog muli, ngunit hindi siya dinalaw ng antok dahil sa pananabik. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw, ngunit ang siyudad ay gising na. Mga taong nagjo-jogging, mga empleyadong naghahanda para sa trabaho, at mga nagtitinda na nagbubukas ng kanilang mga pwesto. Nag-ayos siya at nagbihis. Dahil may meeting siya sa kumpanya ngayon, pormal ang kanyang kasuotan. Ngunit sinigurado niyang nasa loob ng kanyang bag ang kamera. Plano niyang kumuha ng litrato sa bawat pagkakataon. Bumaba siya para mag-almusal sa hotel. Maraming pagpipili ang pagkain sa buffet. May mga western food, ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Nora ay ang mga pagkaing Pilipino. Kakaiba para sa kanya ang sinangag, longganisa, at tuyo. Maingat siyang kumuha ng kaunti sa bawat isa at tinikman. Ang longganisa ay may lasang manamis-namis na nakakagulat. Ang tuyo ay maalat at malutong. Nagulat siyang ganitong pagkain ang kinakain sa umaga. Sa Belgium, karaniwan siyang nag-aalmusal ng tinapay at kape. May oras pa bago ang meeting, kaya nagpasya siyang maglakad-lakad malapit sa hotel. Dala ang kanyang kamera. Lumabas siya. Maganda ang sikat ng araw. Habang naglalakad sa isang eskinita, nakakita siya ng isang maliit na coffee shop. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mabangong amoy ng kape. Umorder siya ng isang latte sa barista. Nagsalita siya sa Ingles at naintindihan naman siya ng barista at nginitian siya habang naghihintay. Pinagmasdan niya ang loob ng coffee shop. Malinis na interior, mainit na ilaw, at mga taong tahimik na nagbabasa.
Iba ang pakiramdam kumpara sa mga cafe sa Belgium. Mas komportable at may respeto sa personal na espasyo. Tinanggap niya ang kanyang kape at humigop. Ang lasa ay banayad, ngunit malalim napakasarap. Naging maayos ang meeting sa kumpanya. Ang mga kinatawan mula sa travel agency sa Pilipinas ay propesyonal at mababait. Ipinaliwanag nila ang iba't ibang travel packages at binigyan siya ng mga market research materials. Inanyayahan siya para sa isang pananghalian na may iba't ibang putahe. Namangha siya sa dami ng pagkaing nakahain sa mesa. Kakaiba na ganito karaming pagkain ang ihahain sa isang kainan. Tinikman niya ang bawat isa at humanga sa pagkakaiba-iba ng lutuing Pilipino. May maasim, may matamis, at lahat ng pagkain ay maingat na inihanda. Nang matapos ang mga gawain sa hapon, papalubog na ang araw. Nagpaalam ang kanyang mga kasamahan na may dinner appointment sila at nauna nang bumalik sa hotel. Ngunit gusto pa ni Nora na maglakad-lakad. Kahit na bukas pa magsisimula ang kanyang libreng oras, ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Sumakay siya ng tren papuntang Bonifacio Global City, BGC. Ayon sa kanyang research, sikat ang BGC para sa shopping at food trip. Paglabas niya ng istasyon, napakaraming tao. Magkahalo ang mga turista mula sa iba't ibang bansa at mga lokal. Habang naglalakad, may naamoy siyang matamis. Sinundan niya ang amoy at nakita ang isang maliit na stall. Nakapila ang mga tao, nakasulat sa karatula ang mango sticky rice. Ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon, ngunit na-curious siya. Pumila siya. Napansin niyang karamihan sa mga nauuna sa kanya ay iyon ang binibili. Sa wakas, siya na ang sunod. Itinuro niya ang isa at umorder. Ngumiti ang tindera at inilagay ang mainit-init pang pagkain sa isang lalagyan. Paglabas niya, agad niyang tinikman. Malagkit ang kanin at matamis ang mangga. Ang kombinasyon ng gata at asukal ay perpekto. Ang matamis at malinamnam na lasa ay kumalat sa kanyang bibig. Ngayon lang siya nakatikim ng ganito kasarap na dessert. Naglakad-lakad siya habang kumukuha ng litrato. Mga tindahan ng kosmetiko, damit, at iba't ibang kainan ang nakahilera. Partikular na malaki ang isang tindahan ng Watsons. Maraming palapag ito at napakaraming produkto ang nakadisplay. Pumasok siya at tumingin-tingin. Ang mga skincare products ay nakaayos ayon sa uri. Nang humingi siya ng rekomendasyon sa isang sales lady, mabait itong nagpaliwanag. Mayroong sales lady na marunong mag-Ingles kaya naging madali ang komunikasyon. Bumili siya ng ilang face mask at essence. Paglabas niya, dala ang shopping bag. Gabi na pala. Nagsimula na rin siyang magutom. Naghanap siya ng malapit na kainan at pumasok. Tiningnan niya ang menu, ngunit nakasulat lang ito sa Tagalog kaya nahirapan siya. Humingi siya ng menu na may mga larawan. Umorder siya ng kinilaw at lechon kawali. Mga pagkaing napanood niya sa YouTube. Nang dumating ang pagkain, kahanga-hanga ang presentasyon. Ginamit niya ang tinidor at kutsara para tikman ang kinilaw. Ang asim at tamis ng suka ay nagpasigla sa kanyang panlasa. Mas masarap ito kaysa sa inaasahan niya. Ang malambot na tekstura ng isda ay masarap din. Ang lechon kawali naman ay malutong at malinamnam. Lalo siyang nahuhumaling sa lutuing Pilipino. Nagulat siyang mayroong ganito karami at kasarap na pagkain dito. Pagkatapos kumain, nag-book siya ng Grab. Pabalik na siya sa hotel. Ipinakita niya sa driver ang address ng hotel. Tumango ang driver at umalis sila. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang gabi sa Maynila. Kumikinang ang mga neon sign at marami pa ring tao sa kalye. Isang buhay na syudad. Kinuha ni Nora ang kamera at kinunan ang tanawin. Medyo malabo ang mga kuha dahil umaandar ang sasakyan, ngunit may sarili itong ganda. Pagdating sa hotel, bumaba siya ng sasakyan. Kinuha niya ang kanyang bag at, teka, nasaan ang kamera?
Kinapa niya ang kanyang bulsa at tiningnan ang bag, ngunit wala ito. Doon niya napagtanto. Naiwan niya ang kamera sa loob ng Grab. Nakaalis na ang sasakyan. Nataranta si Nora. Nasa loob noon ang lahat ng litratong kinunan niya ngayong araw. At higit sa lahat, mahalaga sa kanya ang kamera na iyon. Tumakbo siya papasok sa lobby ng hotel at humingi ng tulong sa front desk staff. Tinanong niya kung may paraan para makontak ang Grab. Mukhang nag-aalala ang staff. Tinanong siya kung natatandaan niya ang plate number ng sasakyan. Ngunit hindi iyon tiningnan ni Nora. Umakyat siya sa kanyang kwarto at ibinuhos ang laman ng kanyang bag. Baka sakali, sinuri niya ang lahat ng bulsa, ngunit wala talaga ang kamera. Sigurado siyang naiwan niya ito sa Grab. Napaupo si Nora sa kama. Hindi niya alam ang gagawin. Nawalan siya ng mahalagang bagay sa isang banyagang bansa. Paano niya ito mahahanap kung hindi siya marunong magtagalog? Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Nasa kamera na iyon ang mahahalagang alaala ng araw na ito. Muling tumayo si Nora. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Naupo si Nora sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Nagsisink in na sa kanya ang katotohanang nawala ang kanyang kamera. Ngunit hindi siya maaaring manatiling nakaupo lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-search sa internet. Hinanap niya kung paano mahahanap ang nawawalang gamit sa isang Grab sa Maynila. Sa kabutihang palad, may ilang impormasyon sa Ingles. Maaari daw direktang kontakin ng driver o i-report ito sa Lost and Found Center ng Grab. Ang problema, hindi niya alam ang plate number. Hindi rin siya kumuha ng resibo. Ang nasa isip niya lang kanina ay ang makababa agad. Nagsisi siya kung naging mas maingat lang sana siya, hindi ito mangyayari. Bigla, may naalala siya. Hindi ba't ginamit niya ang app para mag-book ng sasakyan? Tiningnan ni Nora ang kanyang telepono. Tama! Ginamit niya ang Grab app. Pagbukas niya ng app, nakita niya ang kanyang ride history. Nakatala doon ang plate number ng sasakyan at impormasyon ng driver. Nakahinga ng maluwag si Nora. May paraan na para makontak ang driver. Agad niyang tinawagan ang numero sa app. Nagring ito. Pagkatapos ng ilang sandali, may sumagot. Boses ng isang lalaki. Marahil ay ang driver. Nagsimula siyang magsalita sa Ingles. Tinanong niya kung maaari niyang hanapin ang kamera na naiwan niya. Ngunit sumagot ang kausap niya sa Tagalog. Wala siyang naintindihan. Patuloy na nagpaliwanag si Nora sa Ingles, ngunit walang nangyari. Pareho lang silang nahihirapan. Ilang minuto silang nag-usap ng ganoon. Sa huli, napilitan si Nora na ibaba ang tawag. Hindi sila magkaintindihan. Muli siyang nawalan ng pag-asa. Sumagot nga ang driver, ngunit ang wika ang naging hadlang. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin, tumunog ang kanyang telepono. Ang parehong numero. Tumatawag muli ang driver. Dali-dali niya itong sinagot, ngunit sa pagkakataong ito, boses ng ibang lalaki ang kanyang narinig at nagsasalita ito sa Ingles. Sinabi niya na nahanap ng driver ang kamera. Nasa likod daw ng upuan. Hindi maitago ni Nora ang kanyang tuwa. Salamat sa Diyos. Ngunit paano niya ito makukuha? Sinabi ng lalaki, nakakausapin niya ang driver. Narinig niya silang nag-uusap sa Tagalog. Pagkatapos, muli siyang kinausap sa Ingles. Sabi raw ng driver, dadalhin niya ang kamera sa hotel bukas. Ngunit walang oras si Nora. Kailangan niyang pumunta sa airport ng maaga bukas ng umaga. Kailangan niyang lumipad papuntang Seoul, ang susunod niyang destinasyon. Ipinaliwanag niya ito sa lalaki. Humingi siya ng paumanhin, ngunit kailangan niyang makuha ito ngayon. Tila nag-isip sandali ang lalaki. Muli niyang kinausap ang driver. At pagkatapos, nag-alok siya ng isang solusyon. Kukunin niya ang kamera mula sa driver at siya na ang mag-aabot nito kay Nora habang papunta ito sa airport. Hindi makapaniwala si Nora. Sino ang lalaking ito? Bakit siya handang tumulong ng ganito? Nang tanungin niya.
Lalo siyang nagulat sa sagot. Papunta raw siya sa isang kaibigan nang pakiusapan siya ng driver. Nahihirapan daw ang driver na kausapin ang isang dayuhan sa telepono dahil hindi siya marunong mag-Ingles, kaya naghanap ito ng tulong sa daan. Nagkataong dumaan ang lalaking ito, kumaway ang driver at humingi ng tulong, at pumayag naman ang lalaki. Hindi pa rin makapaniwala si Nora, isang estranghero na tumutulong sa isa pang estranghero sa daan. At ngayon, handa pa siyang maglaan ng oras para lang ihatid ang kanyang kamera. Posible ba talagang mangyari ang ganito? Sinabi ng lalaki na papunta siya sa isang kaibigan at madadaanan naman daw niya ang ruta papuntang airport. Maaari silang magkita sandali para maibigay ang kamera. Nagkasundo sila sa oras at lugar. Paulit-ulit na nagpasalamat si Nora. Pagkatapos ng tawag, hindi pa rin siya makapaniwala. Makukuha niya ba talaga ang kamera? Pumasok sa isip niya ang pagdududa na baka scam ito. Ngunit wala siyang ibang paraan. Nagpa siyang magtiwala. Tiningnan niya ang oras. Magkikita sila bukas ng 7:00 ng umaga sa harap ng isang coffee shop malapit sa airport. Sinisave niya ang address at nagset ng alarm. Hindi siya pwedeng mahuli. Humiga siya. Ngunit hindi siya makatulog. Puno ang isip niya ng tungkol sa kamera at sa estrangherong makikilala niya bukas. Anong klaseng tao kaya siya? Bakit napakabait niya? Sa Belgium, hindi niya maiisip na mangyayari ang ganito. Maaga siyang nagising sa tunog ng alarm. 6:00 ng umaga, dali-dali siyang nag-ayos at inimpake ang kanyang mga gamit. Nag-check out siya at nag-book ng Grab. Ipinakita niya sa driver ang address ng tagpuan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa mga kalye ng Maynila, hindi pa gaanong maliwanag, ngunit gising na ang syudad. Nakita niya ang mga taong papasok sa trabaho at mga nagjo-jogging. Kinakabahan si Nora habang nakatingin sa labas. Dumating siya sa tagpuan. Isang coffee shop. Tiningnan niya ang relo. Eksaktong 7:00. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang naghihintay. Kinabahan siya na baka hindi ito dumating. Naghintay siya ng ilang minuto. Maya-maya, may nakita siyang isang lalaking papalapit. May dala itong isang bagay. Nang makalapit, nakita niyang isa itong camera bag. Ang kanyang kamera. Ngumiti ang lalaki kay Nora. Mukha itong nasa mga 30 anyos, isang Pilipinong lalaki. Maayos ang kanyang pananamit at mukhang mabait. Lumapit siya kay Nora at iniabot ang kamera. Kinuha ito ni Nora at sinuri. Ito nga ang kanyang kamera. Ang memory card sa loob ay naroon pa rin. Walang nawala. Nakahinga ng maluwag si Nora. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa lalaki. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan. Winagayway ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing ayos lang. Masaya raw siyang nakatulong. Sana raw ay mag-enjoy si Nora sa Pilipinas. Gusto sanang gumawa ng higit pa ni Nora. Inalok niya itong ilibre ng kape, ngunit tumanggi ang lalaki dahil mayroon siyang appointment sa kaibigan. Sa halip, kumuha siya ng isang business card at iniabot ito. Nakasulat sa card ang kanyang pangalan sa Ingles. Jose ang pangalan niya. Nakita niyang nagtatrabaho siya sa isang IT company. Kumuha rin si Nora ng sarili niyang business card mula sa bulsa. Nagpalitan sila ng card. Muling ngumiti si Jose at kumaway. At nagsimula na siyang maglakad palayo. Pinanood ni Nora ang kanyang likod. Isang napakakakaibang pangyayari. Mayroon palang ganito kabait na tao sa mundo. Sumakay siyang muli sa Grab papuntang airport. Mabigat ang pakiramdam ng kamera sa kanyang mga kamay. Parang pelikulang nag-flashback ang mga nangyari bago niya ito makuha muli. Ang tulong ng driver, ang kabaitan ng estrangherong nakilala sa daan, at ang kabaitan ni Jose. Habang nasa eroplano, patuloy niya itong iniisip. Tila isang espesyal na lugar ang Pilipinas. Mababait ang mga tao. Ang kultura ng pagtulong sa kapwa ay natural na nakatanim sa kanila. Naisip ni Nora. Balang araw, babalik siya sa Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang mga gawain sa Seoul at Bangkok, bumalik si Nora sa Brussels at sa kanyang normal na buhay.
Ngunit isang bahagi ng kanyang puso ang naiwan sa Pilipinas, lalo na ang taong nagngangalang Jose. Habang nakaupo sa kanyang opisina at gumagawa ng report, pabalik-balik sa kanyang isip ang karanasan sa Maynila. Ang umagang iyon nang makuha niya ang kamera, malinaw pa sa kanyang alaala ang ngiti ni Jose. Kinuha niya ang business card at muling tiningnan, pangalan na nakasulat sa Ingles at ang kanyang email address. Nagdalawang isip si Nora. Dapat ba siyang magpadala ng email ng pasasalamat? O hahayaan na lang itong maging isang magandang alaala? Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nagpasya siyang sumulat ng email. Maingat niyang ipinahayag ang kanyang muling pasasalamat. Kung hindi dahil sa tulong niya, nawala na sana ang kanyang kamera. Isinulat niyang naging napaka-espesyal ng kanyang karanasan sa Pilipinas at idinagdag niya na kung sakaling makabalik siya sa Pilipinas, gusto niyang personal na magpasalamat. Gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos ipadala ang email. Hindi siya umaasa ng sagot. Gusto niya lang talagang iparating ang kanyang pasasalamat. Ngunit, sa kanyang pagkagulat, kinabukasan ay may sagot sa email ni Jose. Sinabi niyang siya pa nga ang dapat magpasalamat. Masaya raw siyang nakatulong at nagpapasalamat na naging maganda ang tingin ni Nora sa Pilipinas. At dahil taga-Belgium si Nora, nagtanong siya ng ilang bagay tungkol dito. Masayang sumagot si Nora. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa Brussels at sa kultura ng Belgium. Ikinuwento niya ang tungkol sa sikat na tsokolate at waffles at ang mga magagandang medieval cities. At doon nagsimula ang kanilang pagpapalitan ng email. Sa simula, isang beses o dalawang beses sa isang linggo, nagkukuwentuhan sila tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ikinuwento ni Jose na nagtatrabaho siya bilang project manager sa isang IT company. Ikinuwento naman ni Nora ang kanyang trabaho sa travel agency at ang pagbuo ng mga bagong travel packages. Sa paglipas ng panahon, dumalas ang kanilang pag-uusap. Halos araw-araw na silang nagpapalitan ng email. Naging iba-iba rin ang kanilang mga paksa. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga hobby, paboritong musika, libro, at pelikula. Nakakagulat na marami silang pagkakatulad. Pareho silang mahilig sa mga makasaysayang gusali. Interesado si Jose sa mga lumang simbahang Espanyol sa Pilipinas, habang si Nora naman ay mahilig sa mga Gothic-style cathedrals sa Europa. Pareho rin silang mahilig kumuha ng litrato at pareho rin silang mahilig maglakbay. Isang araw, nagsuggest si Jose, subukan kaya nilang mag-video call. Mas maganda raw kung mag-uusap sila habang nagkikitaan kaysa sa email lang. Kinakabahan, ngunit pumayag si Nora. Sa unang video call nila, medyo awkward. Nakita niya ang mukha ni Jose sa screen. Mas malinaw kaysa noong nakita niya ito sa Maynila. Tila kinakabahan din si Jose. Ngunit nang magsimula silang mag-usap, naging komportable na sila. Dahil sa time difference, hindi madaling magtakda ng oras para sa kanilang tawag. Malaki ang pagkakaiba ng oras sa Pilipinas at Belgium. Ngunit pareho silang gumagawa ng paraan. Tumatawag si Nora sa gabi, habang si Jose naman ay sa madaling araw. Sa bawat tawag, mas nakikilala nila ang isa't isa. Ipinanganak at lumaki si Jose sa Maynila. Nag-aral siya ng IT sa kolehiyo at pagkatapos ay pumasok agad sa kasalukuyan niyang kumpanya. Mayroon siyang mga magulang at isang nakababatang kapatid na babae. Ikinuwento rin ni Nora ang tungkol sa kanyang sarili. Ipinanganak at lumaki sa Brussels. Nag-aral ng tourism sa kolehiyo. Maingat din niyang nabanggit ang tungkol sa dati niyang nobyo. Mukhang naiintindihan naman siya ni Jose. Mayroon din palang katulad na karanasan si Jose. 2 taon na raw ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ng matagal na niyang nobya. Dahil sa trabaho, nahirapan silang maglaan ng oras para sa isa't isa, kaya't kusa na lang silang nagkahiwalay. Mula noon, hindi na siya nagkanobya. Lumipas ang ilang buwan. Halos araw-araw nang nag-uusap sina Nora at Jose.
Paggising niya sa umaga, may mensahe na mula kay Jose. At sa gabi naman ay nag-uusap sila. Naging natural na bahagi na sila ng buhay ng isa't isa. Nagsimulang mapansin ni Nora ang kanyang nararamdaman. Kapag naiisip niya si Jose, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang marinig ang boses niya, makita ang mukha niya. Pag-ibig na ba ito? Nalito siya. Posible bang mahulog ang loob niya sa isang taong hindi pa niya lubusang kilala? At nakatira pa ito sa kabilang panig ng mundo. Kung iisipin, imposible. Ngunit ang puso niya ay patungo sa kanya. Tila ganoon din ang nararamdaman ni Jose. Sa isang tawag, maingat siyang nagtanong, may plano ba si Nora na bumalik sa Pilipinas? Kung mayroon, gusto niya raw itong itour ng maayos sa Maynila. Kumabog ang dibdib ni Nora. Ang totoo, matagal na niyang gustong bumalik. Ngunit hindi siya maaaring basta-basta kumuha ng bakasyon. Abala ang schedule sa trabaho at hindi rin mura ang pamasahe. Ngunit tila itinakda ng tadhana, dumating ang isang pagkakataon. Napili siya ng kumpanya para dumalo sa isang tourism expo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mananatili siya ng 1 linggo. Agad niyang sinabi ito kay Jose. Tuwang-tuwa si Jose. Nagtanong siya kung kailan siya darating at kung saan siya tutuloy. Nang sabihin ni Nora ang kanyang schedule, nagsimula na itong magplano. May mga lugar daw siyang gustong ipakita sa kanya. Kinikilig si Nora. Makikita niyang muli si Jose. Ano kaya ang pakiramdam na makita ng personal ang taong sa screen mo lang nakikita? Paano kung iba sa inaasahan niya? May mga alalahanin, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Malapit na ang araw ng kanyang pag-alis. Maingat na inimpake ni Nora ang kanyang mga gamit. Sa pagkakataong ito, sinigurado niyang hindi mawawala ang kanyang kamera. Naghanda rin siya ng ilang magagandang damit. Mas pinaghandaan niya ito dahil sa pag-iisip na makikita niya si Jose. Habang nasa sasakyan papuntang airport, naisip ni Nora. Ang pagbisita niya sa Maynila ngayon ay magiging ibang-iba sa dati. Hindi na siya mag-isa, kundi may kasama isang espesyal na tao. Maaaring ito na ang isang bagong simula. Umalis ang eroplano. Tumingin si Nora sa labas ng bintana at ngumiti. Tulad ng eroplanong lumilipad sa ibabaw ng mga ulap. Lumilipad din ang kanyang puso. Papunta sa Maynila. Papunta kay Jose. Sigurado siyang magiging espesyal ang biyaheng ito. Mula sa sandaling pagdating niya sa Naya, kinakabahan na si Nora. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, lumabas siya at nakita niya si Jose na nakatayo sa harap ng arrival gate. May hawak itong isang maliit na bouquet ng bulaklak. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ng malaki si Jose at kumaway. Ngumiti rin si Nora at lumapit. Kahit na ilang beses na niyang nakita ang mukha nito sa screen, iba pa rin kapag personal, mas totoo, mas malapit. Iniabot ni Jose ang mga bulaklak bilang pagbati. Nagpasalamat si Nora at kinuha ito. Mabango ang amoy. Mas komportable ang pakiramdam nila ngayon kumpara sa una nilang pagkikita. Ang ilang buwang pag-uusap ay nagpalapit na sa kanila. Umalis sila sa airport at sumakay sa kotse ni Jose. Habang papunta sa sentro ng Makati, ikinuwento ni Jose ang plano nila para sa linggong iyon. Naghanda raw siya ng iba't ibang lugar na pupuntahan na akma sa schedule ni Nora. Pupunta sila sa mga palengke, bibisita sa mga simbahan, at kakain sa masasarap na restaurant. Pagkatapos iwanan ang gamit sa hotel, tumuloy sila sa kanilang unang destinasyon, Intramuros. Isang lugar na may mga lumang bahay na bato mula sa panahon ng mga Espanyol. Habang naglalakad sa makikitid na kalye, hinangaan ni Nora ang ganda ng arkitektura. Ipinaliwanag ni Jose ang istruktura ng mga gusali. Dahil nagtatrabaho siya sa IT, may kaalaman siya sa mga teknikal na detalye, ang kurba ng mga bubong, ang pagkakalagay ng mga haligi, at ang disenyo na akma sa kalikasan. Namangha si Nora habang nakikinig. Marami rin siyang kinuha na litrato. Kinunan siya ni Jose at kinunan din niya si Jose. Nagpakuha rin sila ng litrato sa isang turista. Natural, ang itsura nilang magkatabi at nakangiti.
Nananghalian sila sa isang tradisyonal na restaurant. Muling namangha si Nora sa dami ng pagkaing nakahain sa mesa. Tulad ng una niyang pagbisita, kahanga-hanga talaga ang pagkakaiba-iba ng lutuing Pilipino. Tinikman niya ang bawat isa at tinanong kay Jose ang pangalan ng mga ito. Mabait na ipinaliwanag ni Jose ang bawat isa. Ang pangalan, mga sangkap, at kung paano ito niluluto. Ang atsara pa lang ay may iba't ibang uri na atsarang papaya, atsarang labong. Natuwa si Nora at tinikman ang lahat. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa San Agustin Church. Namangha si Nora sa laki at ganda ng simbahan. Ikinuwento ni Jose ang kasaysayan nito noong panahon ng mga Espanyol, ang kasaysayan ng simbahan, at kung paano ito muling itinayo matapos masira sa digmaan. Habang kumukuha sila ng litrato sa harap ng simbahan, nagkataong may nagaganap na prosesyon. Napakaganda ng tanawin ng mga taong nakasuot ng makukulay na kasuotan habang naglalakad. Kinuha ni Nora ang eksenang iyon sa kanyang kamera. Nakangiting pinapanood siya ni Jose. Hada, ang maanya. Pagsapit ng gabi, dinala siya ni Jose sa isang espesyal na lugar, ang Manila Baywalk. Naglakad sila sa tabi ng dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kabilang banda, nagsisimula ng umilaw ang mga gusali. Ang mga ilaw sa tulay ay nagre-reflect sa tubig. Napakaganda. Naupo sila sa isang bench at kumain ng isaw at Betamax mula sa isang street food vendor. Napakasarap at malinamnam ng mga pagkaing ito. Mas lalo pang sumarap ng sabayan ng malamig na soft drinks. Ipinaliwanag ni Jose na ito ay bahagi ng kultura ng Pilipinas ang pagkain ng street food. Habang nag-uusap, masaya si Nora. Komportable siya kapag kasama si Jose. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili at hindi awkward ang katahimikan. Natural ang daloy ng kanilang usapan, para bang matagal na silang magkakilala. Ganoon din pala ang nararamdaman ni Jose. Maingat niyang sinabi na nang personal niyang makita si Nora, mas maganda ito kaysa sa screen. Mas maganda raw ang boses nito at ang ngiti. Namula ang mukha ni Nora. Sa loob ng ilang araw, magkasama nilang nilibot ang Maynila, Binondo, Quiapo, Makati, iba't ibang lugar ang kanilang pinuntahan. Hindi lang mga tourist spots ang ipinakita ni Jose, kundi pati na rin ang mga lugar na pinupuntahan ng mga lokal, mga maliliit na kainan sa eskinita, magagandang coffee shop, at tahimik na parke. Isang gabi, may espesyal na alok si Jose. Bukas daw ay kasal ng kanyang kaibigan at gusto niya sanang isama si Nora. Isang tradisyonal na kasal daw ito sa simbahan, kaya baka magustuhan ni Nora. Masayang pumayag si Nora. Araw ng kasal, sinundo siya ni Jose sa hotel. May dala itong isang paper bag na may lamang damit. Isang modernong Filipiniana dress na inarkila niya para kay Nora. Nagulat at na-touch si Nora. Hindi niya inaasahan ang ganitong effort. Sa kanyang kwarto, sinukat niya ang damit. Kakaiba, dahil ngayon lang siya nagsuot ng ganito. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, napakaganda. Ang makulay na disenyo ay bumagay sa kanya. Nakabarong Tagalog din si Jose. Pagdating nila sa simbahan, abala ang lahat sa paghahanda. Ang nobyo at nobya ay nakasuot ng magagarang damit. Ang puti, pula, at ginto ay nakakasilaw. Ipinaliwanag ni Jose na ang mga kulay na ito ay sumisimbolo sa iba't ibang bagay sa kultura. Nagsimula ang seremonya. Tumugtog ang tradisyonal na musika at pumasok ang mga abay. Sa tabi niya, ipinapaliwanag ni Jose ang kahulugan ng bawat ritual. Ang paglalagay ng belo at kordon at ang pag-abot ng mga barya. Tahimik na nanonood ang mga bisita. Isang solemne, ngunit mainit na kapaligiran. Mayroon ding choir na umaawit. Napakaganda ng kanilang mga boses. Humanga si Nora. Napakaswerte niyang masaksihan ng personal ang ganitong tradisyonal na kultura. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang reception.
Maraming tradisyonal na pagkain ang inihanda. Malugod na tinanggap si Nora ng mga kaibigan ni Jose. Marami sa kanila ang marunong mag-Ingles, kaya madali silang nagkausap. Isang kaibigan ang nagbiro kay Jose. Ikaw, kailan ka naman ikakasal? Tumawa lang si Jose, ngunit napansin ni Nora na sumulyap ito sa kanya. Kumabog ang dibdib ni Nora. Pauwi. Nag-usap sila tungkol sa araw na iyon. Isang napaka-espesyal na karanasan daw, sabi ni Nora. Naramdaman niya ang ganda ng tradisyonal na kulturang Pilipino. Natuwa si Jose. Masaya siyang nag-enjoy si Nora. Pagdating nila sa harap ng hotel, nagsalita si Jose. Bukas ng gabi, may isang espesyal na lugar siyang gustong puntahan. Medyo malayo, pero sigurado raw siyang magugustuhan ni Nora. Na-curious si Nora at pumayag. Mayroong espesyal na kinang sa mga mata ni Jose. Kinabukasan ng gabi, sinundo siya ni Jose gaya ng napag-usapan. Mas maayos ang kanyang pananamit kaysa dati. Nakasuot din si Nora ng magandang bestida. Kumislap ang mga mata ni Jose. Sumakay sila sa kotse at bumiyahe palabas ng Maynila. Kahit tinatanong niya kung saan sila pupunta, ngumingiti lang si Jose at sinasabing sikreto. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, dumating sila sa isang lugar sa Tagaytay. Isang pribadong villa na may tanawin ng Taal Lake. Ipinark ni Jose ang sasakyan. Pagpasok nila, may isang maliit na hardin at sa kabila noon, ang mga ilaw na nakasindi ay nagbigay ng romantikong pakiramdam sa hardin. Pagpasok sa loob, may isang maliit na mesa sa gitna ng silid. May mga kandila at maingat na inihandang pagkain. Hindi maitago ni Nora ang kanyang pagkagulat. Si Jose ang naghanda ng lahat ng ito. Nahihiyang sinabi ni Jose na gusto niya sanang ipatikim kay Nora ang isang maayos na tradisyonal na pagkaing Pilipino. Kaya ni-reserve niya ang lugar na ito. Gusto niya raw ng oras para sa kanilang dalawa lang. Napakasarap ng pagkain. Isang version daw ito ng isang tradisyonal na handaan. Bawat isa ay may puso at kaluluwa. Si Jose mismo ang nagsilbi habang ipinapaliwanag ang bawat putahe. Ang gulay na ito ay paborito ng lola ko. At itong isa naman ay sikat sa probinsya namin. Habang kumakain, nag-usap sila. Maingat na inamin ni Jose ang kanyang nararamdaman. Mula pa raw noong una silang magkita, espesyal na ang tingin niya kay Nora. Noong umagang iyon, nang ibigay niya ang kamera, nakaramdam siya ng tila tadhana. Mula noon, palagi na niyang iniisip si Nora. Hinihintay niya ang mga email, binibilang ang oras para sa kanilang tawag. Ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganito sa isang tao. Naluha ang mga mata ni Nora. Ganoon din ang nararamdaman niya. Pagbalik niya sa Belgium, palagi niyang iniisip si Jose. Ang kabaitan niya, ang mainit na ngiti, at ang maalalahaning pagkatao lahat ay tumatak na sa kanyang puso. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Nora. Mainit ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Seryosong nagtanong si Jose. Maaari ba silang bumuo ng kinabukasan ng magkasama? Aminado siyang hindi ito magiging madali. Magkaiba sila ng bansa, kultura, at wika. Ngunit gusto niya raw lampasan ang lahat ng iyon. Kasama si Nora, naniniwala siyang kaya nila. Sumagot si Nora. Ganoon din daw ang nararamdaman niya. Nakakatakot. Ngunit gusto niyang subukan. Dahil si Jose ay napaka-espesyal at ayaw niya itong pakawalan. Nagyakapan sila. Matagal. Nanginginig ang mga kandila at sa labas ay naririnig ang huni ng mga kuliglig. Sa katahimikan ng lugar, nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Nang gabing iyon, lumabas sila sa hardin at tumingin sa mga bituin. Hindi tulad sa syudad, napakaraming bituin ang kumikinang. Itinuro ni Jose ang mga konstelasyon at ipinaliwanag ito. Masaya si Nora. Kinabukasan, nagising sila sa Tagaytay. Isang tradisyonal na almusal ang nakahanda. Sinangag, pritong isda, at iba't ibang gulay.
Habang kumakain, pinag-usapan nila ang kanilang mga plano. Kailangan nang bumalik ni Nora sa Belgium. Ngunit nangako silang magkikita ng mas madalas, bibisita rin si Jose sa Belgium. At balang araw, hahanap sila ng paraan para magkasama. Pabalik sa Maynila, naisip ni Nora, ang buhay ay hindi talaga predictable. Dahil lang sa pagkawala ng isang kamera, nakilala niya ang pag-ibig. Kung hindi nawala ang kamera niya noon, hindi niya makikilala si Jose. Ilang araw ang lumipas, kailangan nang umalis ni Nora. Ihinatid siya ni Jose sa airport. Malungkot ang paghihiwalay, ngunit mayroon silang tiwala na magkikita muli. Bago pumasok sa gate, nagyakapan sila ng mahigpit. Sa eroplano, inalala ni Nora ang nagdaang linggo. Parang isang panaginip. Muli niyang naramdaman ang ganda ng Pilipinas. At higit sa lahat, nakilala niya ang isang espesyal na tao. Nasasabik siya sa kanilang hinaharap ni Jose. Pagdating sa Brussels, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Mas dumalas ang kanilang video calls. Ngayon, hindi na sila simpleng magkaibigan, kundi magkasintahan. Kinumpirma na nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Isang buwan ang lumipas, bumisita si Jose sa Brussels. Si Nora naman ang nag-tour sa kanya. Pinuntahan nila ang Grand Place, Atomium at Royal Palace. Tinikman nila ang Belgian chocolate at waffles. Namangha si Jose sa arkitektura ng Europa. Ang mga Gothic-style cathedrals at Art Nouveau buildings ay kahanga-hanga. Nakilala rin niya ang pamilya ni Nora. Malugod siyang tinanggap ng mga magulang nito. Mabilis na lumipas ang isang linggo sa Belgium. Nang umalis si Jose, kinailangan ni Norang pigilan ang kanyang luha sa airport. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Paulit-ulit na mangyayari ang ganitong pagkikita at paghihiwalay. Sa loob ng ilang buwan, ganoon ang kanilang naging setup. Mahirap minsan, ngunit kinakaya nila dahil sa pagmamahal. Araw-araw silang nagkikita sa video call at nagbabahagi ng maliliit na bagay sa kanilang buhay. Isang araw, may mahalagang ibinalita si Jose. Pinagkatiwalaan daw siya ng kumpanya ng isang proyekto sa Europa. Isang proyekto para magtayo ng isang branch sa Paris. Dahil dito, kailangan niyang magtrabaho sa Paris sa loob ng 1 taon at kalahati. Tuwang-tuwa si Nora. Malapit lang ang Paris sa Brussels. 2 oras lang ito sa tren. Mas madalas na silang magkikita. Nang lumipat si Jose sa Paris, tuwing weekend silang nagkikita. Minsan si Nora ang pumupunta sa Paris, minsan si Jose ang pumupunta sa Brussels. Naglakbay din sila sa Europa, Amsterdam, London, Berlin. Nag-ipon sila ng mga alaala. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Mas nakilala nila ang isa't isa at natutong tanggapin ang maliliit na pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa kultura ay lalo pang nagpayaman sa kanilang relasyon. 1 taon ang lumipas, matagumpay na natapos ang proyekto ni Jose sa Paris. Inalok siya ng kumpanya na manatili sa Paris para pamahalaan ang branch. Nag-isip si Jose, ito ay isang mahalagang desisyon. Kinausap niya si Nora. Seryoso nilang pinag-usapan ang kanilang hinaharap. Pati ang tungkol sa kasal. Bagamat pakiramdam nila ay hindi pa sila handa, sigurado sila sa pagnanais na magkasama habang buhay. Nagpasya si Jose na manatili sa Paris at nag-alok siya kay Nora. Gusto ba niyang manirahan kasama niya sa Paris? Umalis si Nora sa kanyang trabaho at lumipat sa Paris. Isang matapang na desisyon. Nagsimula ang kanilang bagong buhay. Nakahanap si Nora ng trabaho sa isang lokal na travel agency. At si Jose ay patuloy na namahala sa branch. Umupa sila ng isang maliit na apartment at nagsimulang manirahan ng magkasama. Nagkaroon sila ng sarili nilang espasyo, ngunit doon nagsimula ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagsasama sa isang bubong ay hindi pala ganoon kadali. Sigurado sila sa kanilang pagmamahalan,
Ngunit ang pagsasama sa bahay ay ibang usapan. Isa-isang lumitaw ang maliliit na pagkakaiba sa kanilang mga ugali. Si Jose ay isang morning person. Alas 6 pa lang ay gising na at nag-ehersisyo. Si Nora naman ay madalas magtrabaho hanggang gabi. Dahil sa trabaho sa travel agency, abala siya sa hapon. Tuwing gigising si Jose sa umaga, nagigising din siya. Magkaiba rin ang kanilang pamantayan sa kalinisan. Si Jose ay araw-araw na nag-aayos. Si Nora naman ay tuwing weekend lang naglilinis ng sabay-sabay. Sa paningin ni Jose, magulo si Nora. Sa paningin ni Nora, masyadong metikuloso si Jose. Pati sa pagkain ay may problema. Mahilig magluto si Jose ng pagkaing Pilipino. Ngunit hindi kayang kumain ni Nora nito araw-araw. Dahil magkaiba ang gusto nilang kainin, nabawasan ng oras na sabay silang kumakain. Sa simula, nagtiis sila. Maliliit na pagkakaiba lang naman, naisip nila. Ngunit sa paglipas ng panahon, naipon ito. Dumalas ang kanilang pagkainis sa isa't isa. Nag-aaway sila sa maliliit na bagay. Isang araw, nagkaroon sila ng malaking away. Pinuna ni Jose na hindi hinugasan ni Nora ang mga pinggan at matutulog na. Sinabi ni Nora na pagod siya at bukas na niya ito gagawin. Ngunit hindi ito naintindihan ni Jose. Nagalit si Nora. Bakit kailangan mong maging perpekto? Tanong niya. Hindi ka ba pwedeng maging mas relaxed? Sumagot din si Jose. Bahay natin ito. Hindi ba dapat magbigayan tayo? Lumala ang kanilang pagtatalo. Nagbitaw sila ng masasakit na salita. Sinabi ni Jose na makasarili si Nora. Sinabi ni Nora na sinusubukan siyang kontrolin ni Jose. Sa huli, pabalang na isinara ni Nora ang pinto at pumasok sa kwarto. Nang gabing iyon, pareho silang nag-isip. Naupo si Jose sa sofa sa sala at huminga ng malalim. Bakit naging ganito? Mahirap pa talagang makasama ang taong mahal mo. Nagsisi siya. Si Nora naman ay nakahiga sa kama at umiiyak. Tama ba ang naging desisyon niya? Ang lumipat sa Paris at makisama sa kanya. Mas malaki pala ang epekto ng pagkakaiba ng kultura. Talagang magkaiba ang pamumuhay ng isang Pilipino at isang Belgian. Kinabukasan, awkward ang simula ng kanilang araw. Hindi sila nagbatian ng maayos. Naunang umalis si Jose at late nang nagising si Nora nang mag-isa sa bahay. Seryoso siyang nag-isip. Ikinuwento niya ang kanyang problema sa isang katrabaho, isang Pranses na kaibigan na si Marie. Si Marie ay nasa isang international relationship din. Asawa niya ay isang German. Kaya naiintindihan niya ang sitwasyon ni Nora. Nagpayo si Marie. Kailangan ng mas maraming pag-uusap sa isang international couple dahil kahit ang mga bagay na inaakala mong natural ay maaaring magkaiba para sa isa't isa, kaya kailangan laging mag-usap. At mahalaga raw na respetuhin ang kultura ng bawat isa. Nagpasya si Nora na unang humingi ng tawad. Umuwi siya at naghanda ng hapunan. Sinubukan niyang magluto ng pagkaing Pilipino na paborito ni Jose. Naghanap siya ng recipe sa internet at nagluto ng adobo. Pag-uwi ni Jose, nakahanda na ang hapunan sa mesa. Adobo na luto ni Nora. Hindi perpekto, ngunit ramdam ang effort. Na-touch si Jose. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Nora para sa kanya. Naupo silang magkaharap at kumain. Unang nagsalita si Nora. Humingi siya ng tawad sa nangyari kagabi. Masyado raw siyang naging emosyonal. Naiintindihan na raw niya ang panig ni Jose. Humingi rin ng tawad si Jose. Masyado raw siyang naging mapilit. Hindi niya nirespeto ang paraan ni Nora. Nagpropose siya na mas madalas silang mag-usap at tanggapin at kilalanin nila ang kanilang pagkakaiba. Mula noon, nagsikap sila. Tuwing isang beses sa isang linggo, mayroon silang talk time. Kung mayroong hindi komportable, hindi nila ito itatago at agad na pag-uusapan. Awkward sa simula, ngunit nasanay din sila. Pinaghatian din nila ang mga gawaing bahay. Ang paglilinis ay sabay nilang ginagawa tuwing weekend. Ang pagluluto ay salitan
at ipinagluluto nila ang paboritong pagkain ng isa't isa. Nagluto si Nora ng Belgian stew para kay Jose. Nagluto si Jose ng carbonara para kay Nora. Unti-unting bumalik sa dati ang kanilang relasyon. Mas naintindihan nila ang isa't isa at natutong tanggapin ang pagkakaiba. Hindi man perpekto, natutunan nilang kaya nilang lampasan ito kung magtutulungan. Isang weekend, nag-out of town sila malapit sa Paris. Binisita nila ang Palace of Versailles. Habang naglalakad sa malawak na hardin, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Maingat na nagtanong si Jose, ano ang tingin ni Nora sa kasal? Kahit na hindi pa sila matagal na nagsasama, gusto niya raw makasama si Nora habang buhay. Kapag handa na raw sila, gusto niyang magpakasal. Ngumiti si Nora. Ganoon din daw ang iniisip niya. Habang pinagdadaanan nila ang mahihirap na panahon, lalong tumibay ang kanyang pagmamahal kasama ang taong ito. Pakiramdam niya ay kaya niyang lampasan ang anumang pagsubok. Naghawak kamay sila habang naglalakad sa hardin. Isang magandang hardin na puno ng mga bulaklak ng tagsibol, puno ng pag-asa at pananabik sa hinaharap. Tila lalo silang tumatag dahil sa mga pagsubok. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Jose. Tawag mula sa Pilipinas. Lumayo sandali si Jose para kausapin ito. Nakita ni Nora na unti-unting sumeseryoso ang mukha nito. Anong nangyari? Pagkatapos ng tawag, bumalik si Jose. Namumutla ang kanyang mukha. Nag-aalalang nagtanong si Nora. Anong nangyari? Nag-atubili si Jose bago nagsalita. Tumawag daw ang head office ng kanilang kumpanya. Inutusan siyang ayusin ang mga bagay sa Paris at bumalik sa Maynila. Nahihirapan daw ang kumpanya at kailangan nilang bawasan ang mga international branches. Kailangan niya raw ayusin ang lahat at bumalik sa loob ng 1 buwan. Nagulat si Nora. Isang bigla ang balita. Ngayong nagiging stable na sila, may pagbabago na namang darating. Kung babalik si Jose sa Pilipinas, ano ang mangyayari sa kanila? Nalito rin si Jose. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis magdedesisyon ang kumpanya. Humingi siya ng tawad kay Nora. Niyaya kitang manirahan dito tapos naging ganito. Patawad. Naupo sila sa isang bench at sandaling hindi nagsalita. Ang magandang hardin ay tila nawalan ng kulay at naging malungkot ang paligid. Ang 2 taong nangangarap ng kinabukasan, kanina lang ay hinarap ng realidad. Unang nagsalita si Nora. Ayos lang. Hahanap tayo ng paraan. Kung kailangan ni Jose na bumalik sa Pilipinas, hindi ba't maaari siyang sumama? Ngunit umiling si Jose. Masyadong malaking sakripisyo iyon para kay Nora. Ngayong nakasettle na siya, hindi niya maaaring iwan ang lahat para sumama sa Pilipinas. Hindi siya marunong magtagalog. At wala siyang trabaho doon. Hindi siya maaaring basta na lang sumama. Tumutol si Nora. Kung mahal mo ang isang tao, kaya mong magsakripisyo. Ang mahalaga ay magkasama sila, hindi kung nasaan sila. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jose. Nagtalo sila at umuwi. Mabigat ang katahimikan, pareho silang nag-isip. Paano nila ipagpapatuloy ang kanilang relasyon? Hindi nila mahanap ang sagot. Ilang araw silang nag-isip. Kailangang ayusin ni Jose ang kanyang trabaho at kailangan ni Norang magdesisyon para sa kanyang kinabukasan. Ilang beses silang nag-usap, ngunit hindi sila makarating sa isang konklusyon. Patuloy na pinipigilan ni Jose si Nora. Hindi dahil sa ayaw niyang pumunta si Nora sa Pilipinas, kundi dahil gusto niyang pag-isipan itong mabuti. Hindi raw magiging madali ang buhay sa Pilipinas. Ang wika ang pinakamalaking hadlang. Ang alam lang ni Nora ay mga pangunahing pagbati sa Tagalog. Kulang na kulang iyon para sa pang-araw-araw na buhay. Hindi rin magiging madali ang paghahanap ng trabaho. Bukod pa rito, ang pag-adjust sa kulturang Pilipino, iba ang pagbisita bilang turista sa aktwal na paninirahan. Alam na alam ito ni Jose, kaya lalo siyang nag-aalala. Ngunit buo na ang desisyon ni Nora. Mas gugustuhin niyang sumama sa Pilipinas at harapin ang bagong hamon
kaysa bumalik sa Belgium at mamuhay ng malayo kay Jose. Naniniwala siyang kasama ang taong mahal niya. Kaya niyang lampasan ang anumang pagsubok. Sa huli, nagdesisyon siya. Pupunta siya sa Pilipinas. Nagsumite siya ng resignation sa kanyang trabaho at inayos ang kontrata ng kanilang apartment. Tumawag din siya sa kanyang mga magulang. Nagulat sila, ngunit nirespeto nila ang desisyon ni Nora. Habang nag-iimpake, laging mukhang nag-aalala si Jose. Sigurado ka ba? Hindi ka ba magsisisi? Paulit-ulit niyang tanong. Ngumiti si Nora at sumagot. Hindi ako magsisisi. Basta't kasama kita. Masaya ako. Isang buwan ang lumipas, sumakay sila sa eroplano papuntang Maynila. Para kay Nora, isa itong bagong simula. Kinakabahan. Ngunit mayroon ding pananabik. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang kamay ni Nora. Sabay nating kakayanin ito. Bulong niya. Pagdating sa Maynila, una nilang binisita ang pamilya ni Jose. Dahil hindi pa sila kasal, hindi sila maaaring tumira sa iisang bahay, ngunit kailangan nilang magbigay galang. Malugod na tinanggap si Nora ng mga magulang ni Jose. Lalo na ang ina nito, hinawakan ang kamay ni Nora at sinabing, nag-aalala raw ito kung nahihirapan ba siya mag-isa sa ibang bansa o kung kumakain ba siya ng maayos. Ngunit dahil kasama niya si Nora, gumaan daw ang loob nito. Nagsalita rin ang ama niya. Kahanga-hanga raw ang tapang ni Nora na pumunta sa Pilipinas. Hindi raw ito naging madaling desisyon at alam niyang malaki ang pagmamahal nito sa kanyang anak at nangako itong ituturing siyang pamilya. Na-touch si Nora. Hindi niya inaasahan na ganito siya kalugod na tatanggapin ng pamilya ni Jose. Sa kanyang limitadong Tagalog, nagpasalamat siya. Niyakap siya ng ina ni Jose. Pansamantala, umupa si Nora ng isang studio-type na apartment at mag-isang nanirahan. Tinulungan siya ni Jose na makahanap ng isang abot-kayang lugar malapit sa Makati. Maliit, ngunit malinis na kwarto. May mga pangunahing gamit na rin. Pagkatapos lumipat, nagsimula na ang kanyang buhay sa Pilipinas. Ang unang hamon ay ang pag-aaral ng Tagalog. Nag-enroll si Nora sa isang language school sa Makati. Nagsimula siya sa beginner's class. Sa eskwelahan, may mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. China, Korea, Vietnam, Amerika. Lahat sila ay naroon para mag-aral ng Tagalog. Naging kaibigan niya sila. Mas mahirap pala ang Tagalog kaysa sa inaasahan niya. Komplikado ang grammar at mahirap ang pagbigkas. Ngunit hindi siya sumuko at masipag na nag-aral. Gabi-gabi, pumupunta si Jose para tulungan siya. Sa umaga, nag-aaral siya ng Tagalog. Sa gabi, kasama niya si Jose. Tuwing weekend, magkasama silang lumilibot sa iba't ibang lugar sa Maynila. Natuklasan niya ang ibang mukha ng Maynila na hindi niya nakita bilang turista. Mga pang-araw-araw na lugar tulad ng palengke, mga tindahan at mga lokal na karinderya. Personal niyang naranasan ang buhay ng mga lokal. Noong una, hindi siya sanay, ngunit unti-unti siyang nasanay. Ito pala ang tunay na buhay ng mga taga-Maynila, naisip niya. Ang pagbili ng prutas sa palengke ay isang adventure. Mula sa pagtatanong ng presyo hanggang sa pagtawad, kailangan niyang gawin sa Tagalog. Isang araw, nakilala siya ng isang tindera sa palengke. Masayang bati nito. Binigyan pa siya ng dagdag na isang mansanas. Nagpasalamat si Nora. Ang mga ganitong maliliit na kabaitan ang nagpapainit sa kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan at gumaling na ang kanyang Tagalog. Kaya na niyang makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Kaya na niyang mag-isa na mamili o umorder sa kainan. Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Sa mga panahong iyon, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Dahil may karanasan siya sa travel agency, naghanap siya ng trabaho na may kaugnayan sa turismo. Ngunit, hindi ito naging madali. Ang hindi pag-aanong kahusayan sa Tagalog ay malaking hadlang. Ilang beses siyang nag-interview, ngunit laging bagsak. Maganda raw ang kanyang karanasan,
ngunit mahirap siyang i-hire dahil sa wika. Nawalan ng pag-asa si Nora. Mas mahirap pala kaysa sa inaasahan niya. Inaliw siya ni Jose. Konting tiis pa. Darating din ang pagkakataon. Sabi niya, patuloy namang gumagaling ang kanyang Tagalog, kaya malapit na raw siyang magkaroon ng magandang resulta. Isang araw, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Isang trabahong inirekomenda ng kanyang guro sa language school, isang tour guide para sa mga turistang Europeo. Ang kanyang European background at karanasan sa travel agency ay perpekto para dito. Nag-interview siya at natanggap. Part-time job lang ito, ngunit mahalaga ang simula. Ang trabaho niya ay ipakilala ang Pilipinas sa mga turistang galing Europa. Nagamit ni Nora ang kanyang karanasan. Nang magsimula siyang magtrabaho, bumalik ang kanyang kumpiyansa, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nakakahanap ng lugar sa Pilipinas. Sa bawat masayang reaksyon ng mga turista, nakakaramdam siya ng katuparan. Isang araw, na-assign sa kanya ang isang grupo ng mga turista mula sa Belgium. Tuwang-tuwa siyang makakilala ng mga kababayan. Komportable siyang makipag-usap sa Dutch. Nang malaman ng mga turista na isang Belgian ang kanilang guide, naging malapit sila sa kanya. Pagkatapos ng tour, isang turista ang nagtanong, "Kumusta ang manirahan sa Pilipinas?" Tapat na sumagot si Nora. Mahirap daw noong una, ngunit ngayon ay naka-adjust na siya. Maganda raw manirahan sa Pilipinas. At ikinuwento niya ang tungkol kay Jose. Dahil sa taong mahal niya, kaya siya napunta sa Pilipinas. Kasama niya itong bumubuo ng kinabukasan. Na-touch ang mga turista habang nakikinig. Nang gabing iyon, ikinuwento niya ito kay Jose. Tuwang-tuwa si Jose. "Mabuti naman. At masaya ka na sa buhay mo dito sa Pilipinas," sabi niya. "Dati, malaki ang guilt na nararamdaman ko. Pero ngayon, medyo gumaan na." Hinawakan ni Nora ang kamay ni Jose. "Huwag kang makonsensya. Pinili ko ito at hindi ako nagsisisi," sabi niya. "Sa halip, mas marami akong natutunan at lumago ako dahil sa pagpunta ko dito." Naglakad sila sa Manila Baywalk. Ang lugar kung saan una silang nagkausap ng maayos. Hindi tulad noon, hindi na banyaga sa kanya ang Maynila. Unti-unti na itong nagiging pangalawang tahanan niya. Biglang huminto si Jose. Tumingin siya kay Nora ng seryoso at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Tila huminto ang paghinga ni Nora. "Hindi kaya." Lumuhod si Jose sa isang tuhod. Napatingin ang mga tao sa paligid. Binuksan ni Jose ang kahon. Sa loob, may isang magandang singsing. Nagsalita si Jose. "Mula pa noong una kitang makilala, alam kong espesyal ka. Noong umagang iyon nang ibigay ko ang kamera, naramdaman kong tila tadhana na makasama kita habang buhay. At ang kutob na iyon ay naging katiyakan. Sa Paris man o sa Maynila, kahit saan, basta't kasama kita, masaya ako. Salamat sa tapang at pagmamahal mo na sumama ka dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko ng formal na maging pamilya tayo." At nagtanong siya, "Pakasalan mo ako. Gusto kong makasama ka habang buhay." Napayak si Nora. Sa sobrang tuwa, hindi siya makapagsalita. Tumango siya at sumagot ng oo. Tumayo si Jose at niyakap siya. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Nanginginig ang kamay ni Jose habang isinusuot ang singsing. Isang ekspresyon ng kaba at saya. Perpekto ang sukat, tila inalam na niya ito dati pa. Nang gabing iyon, tumawag sila sa kani-kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Jose. Umiyak ang ina niya sa kabilang linya luha ng kagalakan. "Gusto ko na kayong makita," sabi nito. Nagpadala ng pagbati ang mga magulang ni Nora. Panatag na raw sila dahil masaya ang kanilang anak. "Nagtitiwala kami kay Jose. Alagaan mo siya," sabi nila. Sinabi ni Nora sa kanyang mga magulang na kailangan nilang pumunta sa Pilipinas. Nagsimula ang paghahanda sa kasal. Unang nagkita ang dalawang pamilya. Lumipad ang mga magulang ni Nora papuntang Maynila. Pagdating sa airport,
Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Ang unang pagkikita ng mga magulang nila ay medyo awkward. Hindi sila magkaintindihan. Ngunit sa tulong ni na Jose at Nora bilang tagasalin, nagkausap sila, ramdam ang respeto at init sa isa't isa. Sa hapunan, agad na naging malapit ang dalawang pamilya. Iisa lang naman ang kanilang hiling, ang maging masaya ang kanilang mga anak. Magkaiba man ang kultura, pareho ang puso ng mga magulang. Nagpasya silang magpakasal sa simbahan. Naalala ni Nora ang kasal na dinaluhan niya noon at na-impress siya. Gusto rin ni Jose ng tradisyonal na kasal. Nagkasundo sila. Naghanap sila ng isusuot. Sinukat ni Nora ang isang magandang Filipiniana gown. Nang tumingin siya sa salamin, napakaganda niya. Si Jose naman ay lalong naging gwapo sa kanyang barong Tagalog. Ang simbahan na napili nila ay ang Manila Cathedral, isang makasaysayang lugar. Malapit na ang araw ng kasal. Kinakabahan si Nora, ngunit kinikilig din. Maaga siyang gumising para maghanda. Nagpa-makeup at nagpaayos ng buhok. At isinuot ang kanyang gown. Nang tumingin siya sa salamin, isang hindi pamilyar na itsura ang kanyang nakita. Ngunit maganda. Hindi niya akalain na babagay sa kanya ang ganitong kasuotan. Pinuri siya ng nag-ayos sa kanya. Pagdating sa simbahan, marami ng bisita. Ang pamilya at mga kaibigan ni Jose at ang mga naging kaibigan ni Nora sa Pilipinas. Ang kanyang pamilya mula sa Belgium ay namamangha sa paligid. Tumugtog ang tradisyonal na musika at nagsimula ang seremonya. Pumasok si Jose. Ang gwapo niyang tingnan. Dahan-dahan ding lumakad si Nora. Nang magkaharap sila, naluha siya. Nagbigay galang sila sa isa't isa. Gaya ng kanilang pinraktis, buong puso silang yumuko sa sandaling iyon na pagtanto ni Nora. Ngayon, magiging asawa na siya ng isang Pilipino. Nagbigay galang sila sa kanilang mga magulang. Pinunasan ng dalawang ina ang kanilang mga luha. Isang madamdaming sandali. Sa kanyang limitadong Tagalog, nagpasalamat si Nora. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang biyenan. Sa reception, maraming kasiyahan, mga tradisyonal na sayaw at mga mensahe mula sa mga kaibigan. Ang mga kaibigan ni Nora mula sa Belgium ay naghanda rin ng isang sorpresa, isang pagsasama-sama ng dalawang kultura. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng maliit na party. Kasama ang mga kaibigan, kumain sila at nagkuwentuhan. Sinabi ng isang kaibigan ni Jose, "Napakagandang couple ninyo. Dahil sa inyo, naniniwala na akong kayang lampasan ng pag-ibig ang anumang hangganan." Hanggang hating gabi, nagpatuloy ang party. Masaya si Nora. Nagpapasalamat siya sa dami ng mga bumati sa kanila. Sa bawat pagtatama ng kanilang mga mata ni Jose, napapangiti siya. Kinabukasan, lumipad sila papuntang Palawan para sa kanilang honeymoon. Isang linggo silang nanatili sa magandang lugar na iyon. Binisita nila ang mga isla, tinikman ang mga lokal na pagkain, at naglakad sa mga tahimik na dalampasigan. Pinag-usapan nila ang kanilang hinaharap. Kung saan sila titira, anong pamilya ang kanilang bubuuin. Pagbalik mula sa Palawan, nagsimula na ang kanilang buhay mag-asawa. Umupa sila ng bagong apartment at nagsimulang manirahan ng magkasama. Masaya ang proseso ng pagpili ng gamit at pag-aayos ng bahay. Bumubuo sila ng sarili nilang pugad. Isang araw, may naramdamang kakaiba si Nora. Tuwing umaga, nahihilo siya. Madalas din siyang pagod. Baka sakali, naisip niya at bumili ng pregnancy test sa botika. Ang resulta, positibo. Hindi makapaniwala si Nora. Muli siyang nag-test at pareho pa rin ang resulta. Buntis siya. Nag-isip siya kung paano ito sasabihin kay Jose. Gabi, pag-uwi ni Jose, maingat niyang sinabi, "May gusto akong sabihin sa'yo." Nag-aalalang nagtanong si Jose, "Ano iyon?" Ipinakita ni Nora ang pregnancy test. Sandaling natulala si Jose. At pagkatapos, ay niyakap si Nora. "Totoo ba? Magkakababy na tayo?"
Tanong niya. Tumango si Nora. Sa sobrang tuwa ni Jose, hindi niya alam ang gagawin. Binuhat niya si Nora at umikot habang tumatawa. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Ang saya-saya ko, sabi niya. Pumunta sila sa ospital para kumpirmahin. Buntis nga siya. Sinabi ng doktor ang kanyang due date. 8 buwan mula ngayon. Naluha si Jose. Naramdaman na niya ang pagiging ama. Hinawakan niya ang kamay ni Nora at sinabing, sabay nating gagawin ito. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis, napakaalaga ni Jose. Kapag malala ang kanyang morning sickness, nag-absent siya sa trabaho para alagaan siya. Ipinagluluto niya siya ng masusustansyang pagkain at laging sinasamahan sa ospital. Ilang beses ding bumisita ang mga magulang ni Nora mula sa Belgium. Tinulungan nila sa paghahanda para sa sanggol. Bumili sila ng mga damit, nag-assemble ng kuna naghahanda para sa bagong miyembro ng pamilya. Malapit na ang kanyang due date at pareho silang kinakabahan. Hindi nila alam kung kailan magsisimula ang labor. Sinabi ni Jose sa kanyang opisina na naka-standby siya para makapunta agad. Isang umaga, naramdaman ni Nora ang pananakit. Agad niyang tinawagan si Jose. Itinigil ni Jose ang kanyang meeting at dali-daling umuwi. Nagmadali sila papuntang ospital. Pagkatapos ng mahabang labor, isinilang ang sanggol. Isang malusog na babae. Narinig nila ang maliit na iyak. Ibinigay ng nurse ang sanggol sa kanya. Umiiyak na niyakap ni Nora ang sanggol. Napakaliit at napaka-cute. Na-touch din si Jose. Naramdaman na niya ang pagiging ama. Nang kargahin niya ang sanggol, napuno ang kanyang puso, hindi siya makapaniwala na may isang napakahalagang buhay ang isinilang. Pinangalanan nilang Maria Sofia ang sanggol. Isang batang nagmana ng dalawang kultura, Pilipino at Belgian. Nais nilang maging tulay siya na mag-uugnay sa dalawang mundo. Pag-uwi nila mula sa ospital, isang bagong buhay ang nagsimula. Ang kanilang mga magulang ay tumulong sa kanila. Lalo na ang ina ni Jose, masipag na nagturo sa kanila kung paano mag-alaga ng sanggol. Ang ina naman ni Nora ay matagal ding nanatili mula sa Belgium para tumulong. May mga gabing hindi sila nakakatulog dahil sa pag-iyak ng sanggol, ngunit masaya sila. Sa bawat ngiti ng maliit na si Maria Sofia, nawawala ang kanilang pagod. Kumuha rin si Jose ng paternity leave para sabay nilang alagaan ang sanggol. Nagpapalit siya ng diaper, nagpapadede, at nagpapatulog. Sabay silang natutong maging magulang. Lumipas ang ilang buwan at mabilis na lumaki si Maria Sofia. Natuto na siyang ngumiti at dumapa. Bawat araw ay isang bagong tuklas. Isang gabi, nakaupo silang tatlo sa sala. Si Maria Sofia ay natutulog sa kandungan ni Jose. Tumingin si Nora sa labas ng bintana. Maganda ang paglubog ng araw sa Maynila. Mayroon pa bang masasaya sa sandaling ito? Isang mapagmahal na asawa, isang cute na anak na babae, at ang Maynila na naging pangalawang tahanan niya. Lahat ay parang panaginip. Hindi niya inakala na mula sa araw na nawala ang kanyang kamera, aabot siya sa puntong ito. Sa isang banyagang bansa, nakilala niya ang isang mabait na tao, umibig at bumuo ng pamilya. Marami ring pagsubok, ang hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, at ang panganib na magkahiwalay. Dahil may pag-ibig, tumingin si Jose kay Nora at ngumiti. Anong iniisip mo? Tanong niya. Sumagot si Nora. Iniisip ko kung gaano ako kasaya. Ang magkasama tayong tatlo ay isang tunay na kaligayahan. Hinawakan ni Jose ang kamay ni Nora. Ganoon din ako, sabi niya. Gumlaw si Maria Sofia at gumawa ng maliit na tunog. Tumingin sila sa sanggol at ngumiti. Sa labas ng bintana, isa-isang nagsisindi ang mga ilaw sa syudad ng Maynila. Papadilim na. Ngunit ang kanilang tahanan ay puno ng mainit na liwanag. Naisip ni Nora. Ang buhay ay hindi predictable. Ngunit ang pagiging unpredictable nito ay minsan nagbibigay ng pinakamagandang regalo,
Kung hindi nawala ang kamera niya noon, kung hindi niya nakilala si Jose noong umagang iyon, wala siya dito ngayon. Lahat ay tila tadhana. Ang maliliit na pagkakataon ay naipon at naging isang malaking kaligayahan. Dinala ni Jose si Maria Sofia sa kwarto. Oras na para matulog, sumunod si Nora. Inihiga nila si Maria Sofia sa maliit na kuna. Mahimbing na natutulog ang sanggol. Sandali nilang pinagmasdan ang sanggol. Ang maliit na buhay na ito ang nag-uugnay sa dalawang bansa, dalawang kultura, at ito ang patunay ng kanilang pag-iibigan. Bumalik sila sa sala at magkatabing naupo sa sofa. Isang tahimik na gabi, inakbayan ni Jose si Nora. Sumandal si Nora kay Jose, hindi na kailangan ng salita. Ang pagiging magkasama lang ay sapat na. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang skyline ng Maynila. Libu-libong ilaw ang kumikinang. Bawat isa sa mga ilaw na iyon ay mayroong kwento. Tulad ng kwento ni Nora at Jose, isang kwentong nagsimula sa pagkawala ng isang kamera. Isang mabait na puso, isang makatadhanang pagkikita, at isang pag-ibig na lumagpas sa hangganan. Mga pagsubok na nalampasan, at sa huli ay kaligayahang natamo. Ipinikit ni Nora ang kanyang mga mata. Puno ang kanyang puso. Marami pang darating na pagsubok. Ang hirap sa pagpapalaki ng anak. Mga problema sa trabaho at pamilya. Ngunit hindi siya natatakot. Basta't kasama niya si Jose. Kasama si Maria Sofia. Kaya nilang lampasan ang lahat. Dahil may pag-ibig. At ngayon, sila ay isang buong pamilya. Tahimik na lumalim ang gabi sa Maynila. Ang bagong buhay nilang tatlo ay nagpapatuloy. Ano kaya ang mangyayari bukas? Hindi nila alam. Ngunit ayos lang iyon dahil ang buhay ay hindi predictable, kaya ito maganda. Ngumiti si Nora at hinawakan ang kamay ni Jose. Hinigpitan din ni Jose ang hawak. At sa gayon, ang kanilang kwento ay nagpapatuloy.